Ephesians 4:2, with all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, pagdating sa isang mag-asawa, sa relasyon ng marriage, dapat talaga meron tayong pagpapahinuhod, meron tayong pagpapasensya, dapat nakakapagtiyaga tayo sa lahat ng mga bagay dahil alam niyo kung bakit? Hindi sa lahat ng panahon sa buhay mag-asawa ay banayad. Maalwan, hindi nag-aaway, hindi nagtatalo. Normal po na nagtatalo, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawa ng isang mag-asawa. Pero alam niyo, pagdating sa pag-ibig, dapat laging nangunguna at nangingibabaw ang kagandahang loob, ang pagpapasensya sa bawat isa dahil hindi naman palagi na ganyan ang buhay ng relasyon ng isang mag-asawa na laging maayos. Kaya pag dumadating sa panahon na hindi kayo nagiging maayos, lagi nyo pong aalalahanin, pagdating sa pag-ibig ay dapat nandyan yung pagpapakumbaba natin sa bawat isa. Dahil alam nyo po, pagdating sa mag-asawa, ang pride, wala pong gagawing mabutihan. Ipapahamak lang po niyan ang inyong relasyon at ilalayo kayo sa kalooban ng Diyos pagka pinairal nyo po ang pride sa bawat isa. Kaya alam niyo po, pagdating sa ganyan, hindi na dapat pinapairal yung mga bagay na yan. Mas pairalin natin kung ano yung damdamin ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos pagdating sa mag-asawa na nandyan. Yung kaya mong umunawa, umintindi sa bawat sitwasyon at makikita mo na mas masarap mabuhay nang wala kang sama ng loob at galit dahil natuto ka na magpatawad, magpakumbaba, maging maamo at mahaba ang pasensya pagdating sa pag-ibig. Kaya sa mag-asawa po ay panatilihin niyo po na maging maayos ang inyong pakikipag-usap, ang inyong pakikipagsama para ang pag-ibig ay lalong tumibay, lalo pa pagkasama nyo ang ating Panginoon. At lalo pa, pag ikaw ay laging namamalagi sa salita ng Diyos, ay lalo mong mauunawaan ang kagandahan ng isang may relasyon sa Panginoon at ang inyong relasyon mag-asawa ay magiging matibay. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po. And God bless you all.